pamamaraan ng panalangin ng Muslim sa MCGI. Dahil ako po 5 beses nagdarasal sa loob ng isang araw. Umaga't gabi ang panalangin, pagkagising at pagka matutulog. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-U3, welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. At para po sa ating mga subscribers, maraming salamat po. We are so close now to 200,000 and alam niyo naman po yan na meron tayong parang kaunting raffle dito. So please check our post sa Facebook and abang-abang na rin po dito sa YouTube. No? Magpo-post po tayo ng isang simpleng tanong at yung mga sumagot sa ating mga tanong ay merong chance na mabunot para po sa isang exclusive na U3 limited edition na gift. Ayan, mananalo po kayo. So ito po ay paraan ng ating pag-give back, pasasalamat sa suporta po ninyo. Kasi sa totoo lang, sa mundo ng YouTube, hindi po madali na umabot ng 200,000 subscribers ko. Dapat doble na yan, no? Kasi yan po yung ating 100,000 na silver play button. Anyway, sa ating episode ngayon, the last time, related po sa last episode dahil ngayon po, we are shooting this at the end of March. At ang end of March, both Holy Week and Ramadan actually. At kakatapos nga lang po ng Ramadan, and our past video reaction was a professor explaining and giving his thoughts on Eid al-Fitr. And sa ating episode ngayon, isang Muslim ang nagtanong kay Brother Eli Soriano. At sa mga hindi po nakakaalam, si Brother Eli Soriano po ng Members Church of God International, ang pinakapopular at in-demand po talaga na preacher dito sa U3. So wala tayong gaanong idea, but I am thinking maybe it's somehow related with Islam. At sa akin naman pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization, at naging representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, obviously hindi po ako member ng MCGI, hindi rin po ako Muslim, bagamat ako ay lumaki sa Mindanao. Isa lamang po akong hamak na video reactor, kaya posible po na I may sound like I am agreeing or disagreeing sa akin na papanood, pero definitely wala po tayong religious agenda. Wala po tayong sinasabi ng isang particular na reliyon ay dapat niyong kaaniban o ang isang reliyon ay dapat wag niyong kaaniban. Ang sa atin lamang po, we're doing our best to just give a genuine, honest, and instant reaction as we are watching the video for the first time. So, everything now is ready mga ka-U3. Let us watch this video together. Let's go. Sean, magandang gabi po sa inyo. Ano po ang inyong katanungan? Sige po, salamat sa inyong pong participation. Tuloy po kayo, kapatid na Zahil. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli, Brother Daniel. Ako po ay matagal na rin pong Muslim mula po noong 1991. Kaya lang po sa kakapanood ko po at pakikinig ng tungkol sa Biblia, nagkaroon po ako ng gabay na parang gusto ko pong baguhin at umanib po sa MCGI bilang kayo rin po aking naging gabay sa pakikinig ko po sa inyo ni Brother Eli at sa inyo po, Brother Daniel. Ang aking pong katanungan ay ganito po. Meron po bang pagkakaiba pamamaraan ng panalangin ng Muslim sa MCGI? Dahil ako po 5 beses nagdarasal sa loob ng isang araw. Marami po akong katanungan, kaya lang po, binigyan lang po ako ng isang pagkakataon na magtanong po sa inyo. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyo at pinagbigyan niyo po ako. Maraming salamat po sa loob ng Diyos. Salamat din, kapatid na Sahir. Unang-una, hindi ko alam kung ano ang panalangin ng Islam. Private matter kasi yun eh. Kaya siyempre kung ano panalangin nila, karapatan nila yun eh. Pero sa amin, ang aming panalangin, kung ano yung kahilingan mo sa Diyos. Sa panahon at pagkakataong kailangan mo, yun ang hihilingin mo. Yun ang ipapanalangin mo. Hindi ka magkakabisado ng panalangin. Ang panalangin na totoo, hindi kinakabisado. Basahin natin ang Filipos 4:6 hanggang 7, kapatid na Daniel.
Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayun. Panalangin pala, ipapakilala mo yung kahilingan mo sa Diyos. Halimbawa, magbibiyahe ka, sasakay kang eroplano o sasakay kang barko. Bago ka sumakay sa barko, para wala kang alalahanin na yung barko lulubog o yung eroplano babagsak, bago ka sumakay, manalangin ka muna sa Diyos na maalis yung alalahanin mo, takot mo. Noong araw kasi takot ako sa eroplano Alam nyo, noong bata ako, talagang takot po ako sa eroplano, hindi ako sumasakay sa eroplano. Ayoko. Kaya pagpunta ko sa Mindanao, nagbabarko kami. O kaya nagla-land travel kami. Pagpunta ko sa Bicol, sa Bisaya, hanggang sa Mindanao, kakarating ako, land travel at saka barko. Kasi ayoko talaga sumakay sa eroplano. Pero nung bandang huli, hindi ko na maiiwasang sumakay sa eroplano. Nawala yung takot ko. Kasi kaya ako takot sa eroplano, kapatid, Una-una, pag nandun ka na sa ere, ang unang-una kong kinatatakot dati, meron kasi akong asthma. Pagka halimbawa, may asthma ka, hindi ka makahinga, kailangan ko maglagay ng oxygen. Wala namang oxygen sa eroplano. Meron lang oxygen pagka yung eroplano babagsak na, bibigyan ka ng oxygen. Pero pag normal, hindi ka nila bibigyan ng oxygen. Bawal din magdala ng tangke ng oxygen sa eroplano. Ay iniiwasan ko talaga sumakay sa eroplano. Dahil yung asthma, may maamoy ka lang na pabango o minsan susumpong yung asthma. Pag nakaamoy ka ng tain ng pusa, susumpong yung asthma. Yung amoy ng sigarilyong mabaho, susumpungin ka. Kaya kung di ako sumasakay sa eroplano. Pero dumating yung panahon, kailangan ko na talagang sumakay sa eroplano. Ang lalayo kasi ng lugar dito sa Brazil, 3,000 kilometers, 4,000 kilometers, mag-e-exposition ako. Hindi ako mag-e-aeroplano kasi kung magbibiyahe kami, 1 linggo kami magbibiyahe, wala na akong magagawa. Kaya ayan, sumasakay ako sa eroplano. Pero bago ako sumakay, nananalangin ako. Ang panalangin, sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sasakay ako sa eroplano, uusal ako ng dalangin, Panginoon, sana po ingatan mo kami sa paglalakbay. Gabayan mo ang piloto para kung mayroong panganib ay hindi kami mapahamak. Kasi minsan 20 kami, mahigit 20, sasakay ka sa eroplano, mahal nga ang pamasahe kuminsan kasama ko pa pati yung aking apo, siyempre mananalangin ka sa Diyos, hihingi ka ng tulong ng Diyos, para huwag kang nag-aalala. Yun ang panalangin, kapatid, na sahir. Paghiling sa Diyos, hindi kinakabisado yun. Kung ano yung kailangan mo doon sa oras. Halimbawa, nagising ka, magpasalamat ka sa Diyos. Pagka nagising ako, salamat po Panginoon, nakita ko pa ang isang panibagong umaga. Samahan mo po kami
ang aking sambahayan. Iligtas mo po kami sa lahat ng kasamahan sa paligid. Pasensya na Brother Eli at sa mga viewers po natin, huwag po kayong magalit kasi pinopost po talaga natin sa isang video reaction. So far, ang tanong po ng kapatid natin na Muslim dito, although I find it interesting that ang kanyang introduction sa kanyang sarili is he is a supporter and has been listening to Brother Eli for a long time na. And in a way, it kind of softens the blow. Kasi if, for example, someone who is total stranger, which happens a lot sa mga itanong mo kay Soriano episodes, hindi mo alam, di ba, kung ikaw yung, kumbaga, tumatanggap or sumasagot ng posibleng tanong, kumbaga kinakailangan mo pang tingnan muna yung background niya. Pero kapag ang isang tao na nagtatanong is diretso na nagsasabi na I'm a supporter, I'm a fan for example, medyo makakahinga-hinga ng kaunti yung taong sasagot. Although honestly, sa pagsagot po ni Brother Eli, I was a bit shocked that he said he doesn't know much about the prayers of Islam. I find it hard to believe that he does not know, and then he said na it's personal. So it's either Brother Eli is trying to not be too aggressive in his answer towards a Muslim person. Kasi as far as I know, di ba po si Brother Eli, maalam, no? Marami siyang alam sa mga bagay-bagay, lalo na bagay pang reliyon. I felt, though, that he's trying to soften his answer by saying na I don't fully know. And he said that it's personal. But at least what I know, mga kayuth, katulad po ng sa mga Katoliko. Kung di ako nagkakamay, may mga beads din po sila, no? Na may mga ibig sabihin yung each bead. And please correct me if I'm wrong, no? Sa atin po mga kapatid na Muslim, yung mga each bead po ba, may representation po ba yun na number of repetition, for example? Kasi what I know sa Katoliko is, di ba ganun po? Di ba yung every bead is parang Hail Mary or Our Father, something like that. Pasensya na po, hindi po ako Katoliko. But going back, the main point of Brother Eli, when you try to pray, it should be the desire according to your current needs, especially, So hindi siya paulit-ulit, hindi siya format prayer, hindi siya formulaic. Kung anong pangailangan mo. Also notice, Brother Eli really mentioned ka kind of specific talaga na bagay. Kung kayo ay bibiyahin ng eroplano, di ba? You can pray that God, please guide the pilot so that he would have a sharp mind in making decisions, making smart decisions para maging safe yung biyahe namin. Iligtas mo rin kami sa mga kapahamakang at sana gabayan mo kami sa maghapon sa aming pagbawa. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ayun ang panalangin ko sa umaga. Sa gabi naman, mananalangin ako ulit. Hindi naman kailangan 5 beses isang araw. Sa Biblia, hindi. Umaga't gabi ang panalangin, pagkagising at pagka matutulog. Pag matutulog, Panginoon, Amang makapangyarihan, salamat po sa isang maghapon na ipinagkaloob mo na kami ay ligtas sa maraming ligalig sa buhay. Sa aming pagtulog, sana po pakiingatan mo kami, ang aking sambahayan, aking mga mahal sa buhay, ang mga kapatid sa iglesia. Pakiingatan mo samantalang kami natutulog. At patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa maghapong ito. Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayon, simpleng panalangin, nauunawaan naman ng Diyos yun No? Yung sinasabi mo sa kanta na, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why.
gusto ko yung kanta na yun kasi tama yung sabi niya. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. Hindi kailangan mahaba. Hindi kailangan 3 oras kang nananalangin. Hindi kailangan ganon. Mga apostol, kung manalangin, sandali lang Nanalangin nga sila. Hihingi sila ng kaalit ni Judas na nag-traidor. Wala pang 1 minuto panalangin nila Yung Our Father na itinuro ni Kristo sa mga unang Kristiyano, wala pang 1 minuto yon. Our Father, sa pagkatinalangin mo, hindi mo kinakanta. Our Father which art in heaven. Timean mo nga, ulit. Timean mo nga, lagyan mo ng time. So, nagustuhan ko rin po sa ating biblical reference kanina, yung pagkasabi na panalangin plus daing. Hindi po sinabi na prayer lang. At kasama po ng panalangin at pagdaing ay thankfulness, gratefulness sa Diyos, mga ka-youth. So, I find it very fascinating. Although for other na mga pilosopo magsasabi, kung lahat naman ng mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo ay according sa God's will, bakit kinakailangan pa nating manalangin? I'm not sure na kung ma-answer yung kind of perspective sa episode na ito. Kasi others will be saying, di na ako mananalangin kasi ang kanyang will din naman ng masusunod. So, if you also know the answer, you can comment below. But anyway, let's continue. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Kita mo, kalahating minuto lang yan mananalangin ka. Ang dahil mong daldal ng daldal. Parang Katoliko, ulit-ulit. Bawal ni Kristo yan. Basahin natin sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7. Pakinggan nyo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Yan, huwag na tayong malanalangin ulit na ulit. Abagilong Maria, Abagilong Maria, Abagilong Maria. O, ano-ano yan? Toring-garing, pinto ng langit, ay kung ano-ano pinagtatatawan. Wala sa Biblia yan, mga kababayan. Tori ni David, panalangin mo kami. Tori nagaring, panalangin mo kami. Bahay na ginto, panalangin mo kami. Kabanantipan, panalangin mo kami. Pinto sa langit. Buti nga hindi sinabi bisagra ng pinto sa langit o baka pati tornilyo ng pinto sa langit Utusan mo pang manalangin. Napakamali namang aral niyan ng Katoliko. Wala sa Biblia yan. Ang panalangin, hindi naman kailangang mahabang-mahaba para maintindihan ka ng Diyos. Ang Diyos maunawain, yung pa nga sinasabi, sabi ni Kristo nalalaman niya ang kailangan nyo bago nyo hingin sa Kanya. Kaya wala kayong katwirang manalangin ng paulit-ulit. Walang katwiran dyan. Doon sa mismong oras na yon o ulit-ulitin mo. Pwede siguro ulitin mo ibang pagkakataon para ipakita mo sa Diyos na kailangan mo talaga kaya inuulit mo. Pero doon din sa oras na yun na pagkakataon, bibira ka ng 53 beses na Hail Mary. Yung rosaryo, bago mo matapos yan, 59 ang ano yan buto niyan bibirahan mo 53 na Hail Mary. Ano yun? Saan ang galing yun? Panalangin ba yun? Ang panalangin, paghiling sa Diyos, hihiling ka ng kailangan mo for the moment. Bumabagyo halimbawa,
babaha, bumabagyo, Panginoon. Sana po iligtas mo kami dito sa panganib ng bagyong ito. Malakas na hangin, malakas na baha. Iligtas mo po kami, ang aking sambahayan, ang aking mga kapitbahay, pati na po yung mga galit sa amin. Iligtas mo po sana sila, pati mga kaaway namin. O yun ang panalangin. Hihingi ka ng awa sa Diyos. Pero bumabagyo, bibirahan mo na, Ama namin nasa langit ka, ibigay mo sa amin ang aming kakanin. Bumabagyo na nga, kakanin pa rin ang hinihingi mo. Kung ano yung kailangan mo dun sa oras na yon, Yun ang yun ang i-pray mo. ipapanalangin mo. Mga ka-U3, no, hindi po ito first time na nagbigay tayo ng reaksyon sa preaching ni Brother Eli patungkol sa tamang pananalangin. Kung maalala niyo po, meron na po tayong past episodes, especially po sa pagpuna ni Brother Eli sa Our Father, for example. Pero gusto ko lang po i-mention, kasi kung napansin niyo po, na-mention din dito ni Brother Eli, di ba, na bago pa daw po tayo manalangin, alam na ng Diyos ano yung kailangan natin, ano yung mga needs natin, mga desires natin. It brings us back to the question, if God already knows what we truly need, if God has the will, a very strong, imposing will on all of the things that's happening sa atin pong paligid, so why pray then? So I think one of the main things here is we have to understand that God inhabits the praises, the prayers of His people. So siguro po ganun, ano? Na ang psikolohiya is, God just wants to see that we exert our effort, our time in expressing adoration, supplication, telling God our needs, desires of our hearts, and also expressing our gratitude to Him. So it's always fascinating if you think about it, why we do the things that we do as Christians. And of course, Brother Eli here is emphasizing also na ang panalangin ay hindi pa ulit-ulit. Naalala ko nga yung sabi nga ng aking papa dati, patungkol sa kanyang kritisismo din, no? Sa isang paulit-ulit na pananalangin, sabi niya, kapag ikaw ba ay isang babae at meron naliligaw sa'yo, at ang naniligaw sa'yo ay laging araw-araw na sabi sa'yo, I love you, I love you, I love you, I love you, paulit-ulit, hindi ba parang nakakarindi rin? Maybe because it becomes now a question of quantity or the mechanical action of it instead of the true desires, instead of your true needs as of the moment, kumbaga, no? I'm also having fun listening to Brother Eli sing. Ayan, parang na-enjoy niya po talaga minsan nagiging musical, ano? Kapatid, ganyan ang panalangin nasa Biblia. Kung ano yung kailangan mo, limbawa, nakita mo yung kapatid mo, nagkasala, nagkamali sa buhay niya, mananalangin ka. Sabi, kung makita ng sino man ng kanyang kapatid, nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. Obligasyon mo rin pala yun eh. Baka nakita mo yung kapatid mo gumawa ng hindi tama, ang unang-una mong gagawin, huwag mong ichichismis, lumuhod ka sa Diyos, panalangin mo siya, sana maliwanagan siya para wag siyang mapahamak. Ang panalangin, yung hinihingi ng pagkakataon, nakita mo yung kapatid mo, gumagawa ng kasalanan, tapos mananalangin ka, abagin ng Maria, pulong-pulo ka ng grasya. Ano kinalaman ng pulong-pulo ng grasya si Maria doon sa kapatid mo nagkakasala? Mali talaga kahit saan mo daanin kung may intellect ka, kung meron kang common sense. Ikaw na mahalang magtahi-tahi, kapatid na sahirano. Sa panalangin utos ng Diyos sa Biblia, si Pablo, mga apostol na nanalangin 2 times a day, regular yon, 2 times a day. Pero ano ba, magbibiyahe, meron ka ibang gagawin na hindi mo araw-araw ginagawa, hindi naman masamang manalangin. Pero talagang ang panalangin ng mga Kristiyano nung una, 2 times a day. Ikalawang Timoteo 1:3, kapatid na Daniel. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabi araw. Sabi niya kay Timoteo, walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing o panalangin gabi at araw. No?
Araw-gabi nananalangin si Pablo. Yan din yung talinghaga na sinabi ni Kristo doon sa Lucas, Kapitulo 18, ang versikulo 7 yata yun. Basahin natin 18:7, kapatid na Daniel. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Kaya ang mga hirang ng Diyos sumisigaw na nanalangin araw at gabi at nagpapahinuhod ang Diyos sa kanila. Mas maganda basahin ninyo, kayo na po ang bumasa, 18:1 hanggang 7. Yun ang talinghaga ni Kristo ukol sa pananalangin, yung likong hukom na kababalik ng babae, ipinaghiganti niya yung babaeng bao. Yeah. Kung babasahin niyo yung talinghaga. Ang ibig sabihin, ang mga hinirang ng Diyos nananalangin sa Kanya gabi't araw. Yun din ang ginagawa ni Pablo. Hindi naman sobra. Kasi matindi naman pagka mananalangin ka ng 3 oras, tapos uulitin mo pa ng 6 na beses maghapon. Wala nang gagawin ng Diyos kundi pakinggan ka ng pakinggan. Buti kung papakinggan ka niya. Hindi nakikinig ang Diyos doon sa panalangin na inuulit-ulit at kinakabisado. Ang panalangin pinakikinggan niya yung nanggagaling sa puso. Hindi maraming daldal-daldal. Hindi. 5:2 ng Ecclesiastes. Huwag kang pakabigla ng iyong pipig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Basahin nga natin sa English yan. Hindi yata pinuturo ng Katoliko yan no? Basahin natin. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. Basahin natin sa 7 dialect nating ginagamit. Ayaw pagpadalya ang sultiang imong baba, ug ayaw pagpadalya ang pamulong ang imong kasing-kasing sa bisan unsang butang sa atubangan sa Dios. Kaya ang Dios atuwa man sa langit, ug ikaw ana sa ibabaw sa yuta. Busa pagdiyutaya ang imong mga pulong. Pagdiyutaya ang imong mga pulong. Hindi kailangan yung habang-haba ng pinagdadaldal mo, hindi mo naman kailangan kabahan para maintindihan ka ng Diyos. Sabi naman sa Kapampangan, sabi, eka magbugaso, kingke kang asbuk, at eya sa magmalagwa, ingke kang puso, agung kasking nanumang bagay kingarapan na ning Diyos. Ulingin Diyos at tsubanwa, ikatsu kaking babo ning lakwad, inyapin, ditaan mo sa dingke kang amano. Sa Ilocano, sabi liyan, di ka. Before we continue with the Ilocano translation, I always am fascinated with when Brother Eli would be reading yung mga ibang tekstos, iba't ibang lengguwahe. And in a way, it kind of makes everyone, kumbaga, included na hindi lang palaging Tagalog, hindi lang palaging English. Kasi syempre po, iba din talaga kapag yung mother tongue mo, yung native tongue mo yung ginagamit na lengguwahe sa Biblia especially. Brother Eli here continues in explaining to us the importance of a prayer that is really based on how you feel
will? What are your current needs? And then he also mentioned na yung mga apostol po, they would pray 2 times a day, ano? For others, it would be the moment you wake up, pagising mo po siguro sa umaga, ayan, offer a prayer to God, and then probably at night before you sleep, no? Prayer na naman po. So, Brother Eli is even saying na ang words dapat few lang, no? As it is reflected here sa Ecclesiastes 5 verses 2. Di mo na kailangan ng lengthy prayer. Kumbaga, pwedeng straight to the point ka na kasi you're talking to God. I also liked it kanina nung sa Our Father, na niligyan pa ng timer. Ano yung prayer nga na Our Father? 37 seconds lamang. So again, the point being driven home is there's no need for us to give repetitive prayers. And hindi pa nga yung pinapakinggan ng Diyos, di ba? Mas mabuti, quote-unquote, personalized, customized from your own feelings, from your own desire. Isang panalangin na may pagdaing na may kasamang thankfulness, pagpapasalamat sa Diyos. Pagdarasudaseng tingiwat mo, hindi ka palubosan nga agdaras ta pusong nga agsao ti anyaman iti sangwanan ti Dios. Pati Dios ada sa dilangit ket sika iti rabaw ti daga. Gapuna manmano kumadagiti saom. Daras. Bilis. Daras. Sa Biblia, huwag masyadong habang-haba, naiintindihan ng Diyos yun, di ka naman kailangan magpaliwanag ng marami. No? Tapos doon naman sa Bicol, dahil mo parikason ang sa imong oso, minsan ang sa imong puso, dahil mo pagpahumarihon sa pagtaram ning katataramon sa tubangan ning Dios. Hulita ang Diyos idto sa langit, asin ika sa ibabaw ning daga. Kaya nga ni, kadikit sana saan sa imong mga pataramon. Hindi kahit sa ano basahin natin ngayon sa sa Hiligay nun. Dili ka magdaso-daso sa imong baba, kag ang imo tagipusoon hindi maghinali sa pagmitlang sing bisan ano nga butang sa atubangan sang Dios. Kaya ang Dios yara sa langit, kag ikaw sa duta, kag ikaw sa duta, gani magdiutay ang imo mga pulong. Magdiutay, mga Bisaya. Jutay lang. Hindi kailangan ng Diyos yung marami. Ginong malapulong-pulo ka ng grasya. Ginong malapulong-pulo ka ng grasya. Ginong malapulong-pulo ka ng grasya. Uulit-ulitin. Niloloko mo na lang ang sarili mo niyan eh. Kung naniniwala ka sa Biblia. Pakauntiin mo ang iyong salita. Basahin natin sa Pangasinense. Ako dyan? Suko ako dyan. Pakibasa mo nga. Agka man bengat-bengat ed sanging, tanag mo paulian supusom amang ganat amang ibusngaw maanggan anto ed arap na Dios. Pasay Dios, wala ed tawen, tansika, wala ka ed tapo na dalin. Kanian saray salitam, matalag irakumon. Matalag. Irakumon. Kunti lang. Hindi kailangan ng Diyos ang marami. Meron nga kawikaan eh. One word is enough for a wise man. Mm-hmm. Sabi sa Tagalog, walang salitang sabi, walang katagang sabi sa marunong umintindi. Pag marunong umintindi, hindi marami yung habaan ng habaan. Katagalang sabihin mo, naintindihan na agad. Tapos yung pan-Diyos, lalo na, hindi mo kailangan habaan ako ano-ano mga ritual na ewan ko. Kapatid na Sahir, hindi ko alam ang panalangin nyo sa Islam. Ang alam ko ang Katoliko, kaya siya ginagawa kong halimbawa. Ikaw na bahalang magkumpara kung ano ang pagkakaiba. Malalaman mo na ngayon yun. Naunawaan mo, kapatid na Sahir? Naunawaan ko po, Brother Eli. Meron lang po akong isang pahabol na
Kunting-kunti pong salita. Okay? Nakapakinig na po ako ng doktrina nung mga nakaraang buwan. Okay na po ba na ako mabautismuhan? Kung natatanggap niyo yung doktrina, anumang oras dapat kayong mabautismuhan. Kasi baka yung aral na nagliwanag sa inyo, magsalikop uli ang dilim. Alam nyo, may nagpapadilim ng isip ng tao. Dapat samantalang may liwanag, sabi ng Panginoong Hesus dun sa Juan, samantalang nandyan ang liwanag, lumakad tayo, sabi niya. Ang lumalakad samantalang gabi, natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Tapos, ngunit, ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, etc. Doon sa itaas ng 11, basahin natin yon. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw may 12 oras? Kung ang isang tao lumalakad samantalang araw, hindi siya natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Tapos sa 10, ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi, natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Ang araw lumulubog, kapatid, ang liwanag napapawi. Doon sa oras na nagliwanag sa iyo yung aral, dapat natanggap mo agad yon. Kasi baka magsalikop ang dilim uli, mahihirapan ka na. Sa tanong mo, anumang oras pwede kang mabautismohan, kumonta ka sa ating tawag dito, kapatid na Daniel, call center ba yun? Para sa kung sino man ang ating worker na malapit sa iyo. Kapatid na Daniel? Opo, yan po ang ating MCGI call center numbers. Ay, meron po kayong pwede makontak dyan. May Globe, Smart, Sun at Viber. Yan po ang pwede nyo tawagan. Pero ngayon po ay pwede kaming makipag-ugnayan sa inyo o loloopin po pagkatapos po nating mag-usap. Yung ating po mga coordinators po ay makukunin po ang inyong numero para makontak po kayo, kapatid na sa here. Okay po ba yan? Maraming salamat po sa kaloob ng Diyos. O Bisaya o Ilocano, paano? Kinakabiti po ako. Salamat sa Diyos. Naiintindihan. Kasi nangangapa ako kaya ako binabasa sa iba-ibang wika. Akala ko taga Bisaya ka, taga Cavite ka pala. Loobin naman ng Diyos na yung liwanag na iyong nakita manatili sa iyo, kapatid na sa iyo. Samahan ka naman ng Diyos. Magandang araw sa iyo. Okay, mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, sure po ako sa mga followers po natin, magko-comment naman po dyan sa comment section, bitin. But anyway, so ito po ay pagpapatuloy, I would say, no, sa iba pa nating mga video reactions nun pa man. Dahil po hindi po itong first time natin na nagkaroon tayo ng video reaction on prayer, on tama ba na repetitive, formulaic yung prayer, tama ba na yung sinabi ng Diyos na Our Father, yun talaga yung mismong prayer natin. So, ilalagay po natin mga ka-youthie dyan po sa may upper right part. May mga suggested videos po dyan na related po patungkol sa topic natin ngayon. And like what I mentioned, dahil po ang ating past video reaction was about a Muslim person, and ngayon po kasi is Eid, no? Eid al-Fitr. So yan po yung pagtatapos ng Ramadan. And it's always fascinating when people from different faiths, would be asking Brother Eli. Ito po yung nakakamiss din talaga sa MCGI, Yung iba't ibang mga tanong, iba't ibang perspektiba, ayan, no? So this one, not from a Christian sect or denomination, but from Islam, which is of course mga ka-youthie, ang number 2 na main na religion sa Pilipinas. Mga around 6% po yan next to Roman Catholics. Po? Kaya actually sa languages kanina, I was expecting that Brother Eli would be giving a kind of Maranao translation or Maguindanon translation. But anyway, going back, so I think it's very direct, it's very easy to follow yung mga sagot ni Brother Eli. Hindi dapat paulit-ulit. When you pray, it should be panalangin plus pagdaing plus a grateful heart, mga ka-youthie. And gusto ko lang din po ulit magpasalamat sa ating mga viewers. Kung hindi ka pa subscribe, maging part na ng Youthie community, click mo yung subscribe dyan para umabot na tayo ng 200,000 subscribers. Watch that video over there, playlist over here, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.